Thank you, music team. Pwede po ba natin palapakan, music team? Sino po dito na-appreciate nyo yung music team natin? Grabe, oh. Pinagpawisan naman ang aking mga mata pag-worship. And today, Happy New Year sa bawat isa sa atin. Pwede mo bang batiin yung katabi mo, sabihin mo, maligayang bagong taon? Yan. Tapos yung sa katabi mo, maligaya ba ang taon mo? Sabi mo naman, syempre naman. So, alam naman po natin na ito ang unang linggo ng ating bagong taon. And pagka sinabing bagong taon, ano po ba yung pumapasok sa isipan natin? Every New Year, ito po yung pinakamagandang mag-start ng panibago or magsimula ng bago. Tama ba? Ito yung good time na magsimula ng panibago. Merong set na mga goals. Tama ba? Or ako lang? Siguro sa mapas, gusto natin ngayon parang year 2024, magkakameron na ako ng ab lang, hindi abs. Parang sa health natin. Pagka sinabi itong taong year 2024, mababago na yung mga bad habit ko. Magiging na itong good habit. Parang yung badyaw na naging Kristiyano, naging gudyaw. Corny. Yung finances, hindi na ito parang itong taon nito, hindi na laging gipit. Pero itong taon nito is a year of abundance. Many of us, ito yung lagi nasa isip natin every New Year. And kaya nga po, kada taon, maraming pamahiin ng lumalabas na kailangan gawin ng, and some of the Christian ay patuloy na ginagawa. Parang yung bilog, kailangan daw ng, pagka naghanda ka, maraming bilog para sa taon. Bakit daw maraming bilog kailangan? Hindi ko na alam, para ikaw bumilog din siguro. Parang gano'n. Hindi ko alam, parang kailangan ng handa, maraming bilog. Kaya pagka dumating ang magbabagong taon, mahal na lahat ng bilog. Kaya Mark, kaya pala may nagmahal sa'yo kasi bago daw na eh. Bumibilog ka, no? Yung iba, kailangan tumalon, or yung fireworks, kailangan magpaputok. Pero when we look in it, or kung titingnan natin, yung mga pamahiin na gusto natin maging prosperous yung New Year natin, ay hindi ayon sa Biblia. And that's why, minsan ang tanong, paano ba ang bagong taon ko ay ma-achieve ko yung success? Tayo ba sa Christian, naitanong mo ba sa sarili mo, how can I achieve success this year 2024? And just want to promote din yung ating, paano ba natin ma-achieve yung success natin? Siyempre itong taon, mas maganda po, unahin po natin, isik yung will ng ating Panginoong Diyos. This coming January 8 to 12, ito na po yung ating annual prayer and fasting. Maganda po na magsimula po ang ating taon na i-humble natin yung ating sarili sa ating Panginoong Diyos. Concentrate natin ourselves to Him. And as a church, we corporately agree for breakthrough. Na hindi po ito parang ginagawa natin dahil masabi lang na ginagawa natin. Pero every year, bakit po natin sinisimulan ang time of prayer and fasting? It is a time na iniisang tabi natin ang ating mga sarili at inaalaw natin na pakinggan ang ating Panginoong Diyos. Ano ba yung plano niya sa ating mga buhay? And what, for me, I'm sure pagka siya po yung inuna natin, there's a success po sa bawat isa sa atin. And our topic for today is about understanding that this year is a Lord's favor. Pag-uusapan po natin yung pabor na nagmumula sa Panginoong Diyos sa bawat isa po sa atin. Can we all stand up? Bilang paggalang sa salita ng Panginoong Diyos. Basahin po natin ang Isaiah 61 verse 1 to 3 and 7 in English version. Then kasunod po, basahin natin yung Tagalog.
Sabi po dito, "The Spirit of the Lord God is upon me, because the Lord has anointed me to bring good news to the poor. He has sent me to bind up the brokenhearted, to proclaim liberty to the captives, and the opening of the prison to those who are bound, to proclaim the year of the Lord's favor and the day of vengeance of our God, to comfort all who mourn, to grant those who mourn in Zion, to give them a beautiful headdress instead of ashes, the oil of gladness instead of mourning, the garment of praise instead of a faint spirit, that they may be called an oaks of righteousness, the planting of the Lord, that they may be glorified." Verse 7, "Instead of your shame, there shall be a double portion. Instead of dishonor, they shall rejoice in their lot. Therefore, if their land they shall possess a double portion, they shall have everlasting joy." In Tagalog version, "Ang Espiritu ng Panginoong Diyos ay nasa akin sapagkat hinirang niya ako na mangaral ng magandang balita sa mga mahirap. Sinugo niya ako para aliwin ang mga sugatang puso at para ibalita sa mga bihag at mga bilanggo na sila'y malaya na. Sinugo rin niya ako para ibalita na ngayon ang panahon na ililigtas ang Panginoon ng kanyang mga mamayan at parurusahan ang kanilang mga kaaway. Sinugo niya ako para aliwin ang mga nalulungkot sa Zion, nang sa ganoon sa halip na maglagay sila ng abo sa kanilang ulo bilang tanda ng pagdadalamhati, maglalagay sila ng langis o koronang bulaklak sa kanilang ulo bilang tanda ng kaligayahan. Sila'y magiging parang matibay na puno na itinanim ng Panginoon. Kikilalanin silang mga taong matuwid at ikaluwalhati ng Panginoon." Verse 7, "Sa halip na kahihiyan, dodoble ang matatanggap nyong pagpapala sa inyong lupain at talagang masisiyahan kayo na matatanggap ninyo. Magiging maligaya kayo magpakailanman." Let us pray. Lord, thank you for your word. We claim and we pray that this year, this is the years of your favor. Lord, bilang iyong mga anak, dinedeklara namin na itong taon na ito, year 2024, ito'y taon ng pagbibigay mo ng pabor sa amin, Panginoong Diyos. That the year 2024 is a year of breakthrough, a year of freedom, a year of abundance, because ikaw, Panginoong Diyos, ganun mo minamahal ang iyong mga tao. In Jesus' name we pray. Let's everybody say, Amen. So the background po, alam naman natin bakit tinawag na Isaiah. Ang ibig sabihin po ng Isaiah, ang Panginoong Diyos ay nililigtas niya ang kanyang sangkatauhan. So nung sinulat po ito ni Isaiah, kino-comfort niya po ang mga tao. Binibigyan niya po ng pag-asa that despite na kanila pong pinagdadaanan na sila po ay sakop ng Babylonia, sinasaad niya dito na merong pag-asa. Huwag kayong tumingin sa inyong nakikita ng inyong mga mata, but tumingin kayo sa gagawin ko bilang Panginoon sa inyo. Ito yung mensahe na binasa natin, verse 61, is a message of restoration na pinapangako ng Panginoon sa Jerusalem na ito ang magandang simula ng taon para sa inyo dahil papakita ko ang pabor na meron ako para sa inyo. Sinasabi din ng Panginoon that despite of your difficulties, despite of trouble, andito ako sa inyo, bibigyan kayo ng panibagong pagbabago, panibagong simula, may pag-asa at meron pong pag-aaruga. So, the question, how can we assure that this year, 2024, is a years of Lord's favor to us? Ang tanong, kung ang Diyos ay handa siya na i-restore tayo, handa siya na bigyan tayo ng pag-asa ngayong 2024.
Ang tanong, papaano daw natin masisigurado na merong pabor? Sino ba dito meron kayong inaasam ngayon 2024? Yung 2023 hindi maganda, but ngayon 2024 may inaasam ka. Pero paano natin may assure na ito'y ibibigay sa atin ngayon ng Panginoong Diyos? Sabi ko kanina siguro sa estudyante, ang panalangin mo ngayon 2024 kung lahat ay mga patay yung grades mo, ngayon mag-resurrect. From 75 maging 95. Wow! Amazing yun. Ganda nun. Kung ikay single, yung trabaho mo ngayon, gusto mo mas maging successful ka sa trabaho na meron ka. More promotion. Or siguro, ngayong taong ito, makilala mo na yung tinitibok ng iyong puso. Inyo? Talagang ganun lagi pagka-single, ano? Or siguro, dahil single ka ngayong taong ito, parang another year, another level. Tapos na ang pagiging single mo. Ngayong taong ito, parang excited ka na, Lord, ibigay mo yung pabor. Ikakasal na ako. Mag-miracle ka ng provision. Or some of us, businessman. Lord, itong taon ito, ibigay mo na yung pabor mo ngayong taon. Na hindi lang isa yung business namin, but there's an expansion. There's a loss of strategy na yung strategy na hindi alam nung iba ay ito lang ang gagawin namin dito na ikaw lang yung magre-reveal sa amin. Or siguro if you are sa family, Lord, we pray that this year 2024 is a year of restoration. Ikaw ang magre-restore ng pamilya namin. Na hindi lang kami sama-sama, but sama-sama din kaming maglilingkod sa iyo, Panginoon. And the question, how we can assure na itong taong ito ay igragran po ng Panginoong Diyos ang ating mga panalangin. First, because God restore His people. Meron po tayong kasiguraduhan dahil ang ating pong Diyos ay nire-restore niya, inaayos niya ang kanyang mga tao. Sabi po dito, the Spirit of the Lord God is upon me because the Lord has anointed me to bring good news to the poor. Nung sinabi po ito ni Isaiah, sinasabi po dito na ang Panginoong Diyos ay nasa akin. The Spirit of the Lord is upon me because the Lord has anointed me to bring good news to the poor. Ito po ay ipinaprophesy, idinedeklara na dadating na po ang Panginoong Jesus. At sabi daw po, sasabihin niya to, at sabi niya po dito, to bring good news to the poor. He has sent me to bind up the broken-hearted, to proclaim liberty to the captives, and the opening of the prison to those who are bound. Ibig sabihin po, sinasabi niya dito, ito na yung time na sasabihin ang magandang balita sa mga may hirap. Ito na yung time na yung mga broken-hearted ay i-restore, iaayos, mag-i-heal. Ito na yung time para i-proclaim yung kalayaan dun sa mga nakakulong. Kalayaan dun sa mga in bondage, sa mga prisoner na nasa darkness. God restore His people. There's assurance dahil ang puso po ng Panginoon, ang compassion niya po ay restore ang sangkatauhan na meron po siya. That I don't know kung ano yung nakikita o anong pinagdadaanan ng mga tao po dito. Na maybe they feel that they are poor. Yung sinasabi po dito that na i-preach yung good news to the poor. Yung poor po dito is not about yung estado ng buhay. Na ikay mayaman o ikay mahirap. Pero yung sinasabi dito, dun daw po sa poor in the spirit o dun sa mahirap, ay ano daw po, bibigyan daw po niya ng good news. So sino po makakapagsabi dito na pwede kang maging mayaman sa material na bagay, pero ikay mahirap sa iyong spiritual na paglakad ng buhay? Pwede, di ba? O pwede ka rin mayaman sa spiritual mong buhay, pero mahirap ka sa material na bagay. But
God restores people. Sabi na, i-preach ko ang aking mabuting balita dun sa mga may hirap. And when you search, ano ba yung poor in the spirit? Ito daw po ay yung pagiging pagsisik, paglulonging sa Panginoong Diyos na inuuna mo siya, that you become dependent to Him, na siya lang yung inaas mo. And sa mo pa siguro, year 2023 is a year na parang, Lord, na-realize mo, Lord, puro gimmick ako ng mga taon na. Parang 54 weeks lang na merong linggo in a year. Ang natiran ko lang yung 4. Doon sa 54. Hindi, parang, joke lang. 4 days. O parang when you analyze, nagpapad ako ng more time sa pag-aaral or yung mga dapat ko. Pero Lord, yung time ko, moment ko sa'yo, hindi ganon. When we humbling ourselves to the Lord, we call it, you are poor in the spirit. And sabi niya dito, ibibigay niya yung magandang balita dun sa mga nag-ahambol ng sarili and they are dependent to the Lord. Second, He bind the broken-hearted. Sinasaad po dito na pagdating niya, i-restore niya hindi lang yung mga poor in the spirit, but yung mga broken-hearted. Nung nagbiyahe po kami papunta dito, sabi ko sa anak ko, anak, ano yung time na ikaw ay na broken-hearted? Sabi nung isa kagad, sumagot yung isa, pagka hindi nyo binibigay yung gusto ko. Sabi niya, gano'n, tawa na kami. Tapos yung isa doon, nung pinalo mo ako, So, sa akin naman, sabi ko, what makes me broken-hearted? Pagka hindi mo ako sinusunod. I don't know. Lahat po tayo, there's no excuse. Pero yung sinasaad po dito na i-restore niya yung people, poor in the spirit, broken-hearted, captives. Wala pong excuse ang lahat sa atin dito. Lahat po tayo, kailangan i-restore ng Panginoong Diyos na meron po tayo. Maybe our loved ones, nawala yung loved ones natin, breaks our heart. Nung nawala yung cellphone, nandito pala. Tago na lang natin sa pangalang Alexia. Okay lang? Sige. Hanap na lang ako ng ibang illustration tayo. I don't know, sino dito, ano yung bagay na every time maalala mo na kumikirot ang iyong puso? Maybe relationship, maybe someone na gamit, sitwasyon, na pagka naalala mo, it broke your heart. Sabi dito ng Panginoon, God can restore what been lost and broken. Kaya pong restore ng Panginoong Diyos yung mga nawala at yung mga nasira. Job, sabi po sa Job 42 verse 10, pagkatapos may panalangin ni Job ang kanyang mga kaibigan, muli siyang pinaunlad ng Panginoon at dinoble pa niya ang dating kayamanan ni Job. Grabe po ito. Kilala niyo po si Job? Steve Job? Corny talaga eh. Si Job, di ba? 10 anak niya nawala. Lahat ng ari-arian niya nawala din po. Yung palaisdaan nasunog. Grabe na palaisdaan sunog. Hindi ko alam, marami po siyang ari-arian. Nawala po itong lahat. Ano pa yung huli niya? Pati yung health niya po. Yung skin, allergy niya, sobra. Sa Tagalog, alam niyo po Tagalog skin allergy? Galis. Sa mayaman skin allergy, sa galis. Pero, grabe po yung sinabi na skin allergy niya doon, ha? Pingsa na sobrang, pati sa ulo, tumutubo. Na halos nagpakalbo na siya.
Lahat tinanggal niya po sa ano niya na parang hindi siya ang masama po nun, yung asawa niya, tinakwil po siya. Pero look at the response of Job in this situation that meron siyang nawalang mahal sa buhay, meron siya pong nawalang business, meron po siyang nararamdaman na sakit. Ano po yung response niya? Mas mahalaga pa ang salita ng Diyos kaysa sa lahat. I don't know, maybe nagkwa-quiet time siya, umiiyak siya doon. Lord, bakit naman ganun ka? Bakit? But still, he is in the right attitude na patuloy at patuloy siyang aalamin that, Lord, you are sovereign. Hindi ko alam bakit ganito yung sitwasyon ko, pero alam ko na tama lang na ako'y magtitiwala sa iyo at hihintayin ko na ibalik mo yung mga nawala sa akin. Grabe dito, pinanalangin niya pa yung mga kanyang kaibigan, na dapat yung mga kasama niya sa victory group, ito yung umalalay sa kanya, pero parang, hindi, makasalanan kayo, kaya nangyari sa iyo . So look, ano pong ginawa ng Panginoong Diyos? As he in the right attitude, the worship niya, he restore. Hindi lang po niya ni-restore, but a double portion. Pagkatapos, may panalangin ni Job ang kanyang mga kaibigan, muli siyang pinaunlad ng Panginoon at dinoble pa niya ang dating kayamanan ni Job. Dinoble niya po. I don't know, siguro yung health niya, mas malakas siya. Yung business niya, mas lalong dumami. God restores His people. Not only that, but also to proclaim freedom for the captives, to release the prisoner from darkness. Na sinasaad po dito na pagdating daw po ng Panginoon, ire-restore niya ang mga tao, yung mga dumadaan daw po sa pagkakakulong ay makakalaya. Sino dito nakulong ka na? Nakulong sa pag-ibig. Pero we are all in captives. Remember? Nung hindi pa po dumadating si Jesucristo, kung wala po si Kristo sa ating buhay, tayo po ay alipin ng kasalanan. Without Christ, kung hindi po namatay si Kristo sa cross ng Kalbaryo, patuloy at patuloy po tayong hindi makakalaya sa kasalanan. And we are all captives. A lot of struggle. Sino dito may mga struggle? In addiction, drugs, yosi, alak, sugal, babae, lalaki. We are all captive by sin. Tanda-tanda ako po nung bago pa lang po akong Kristiyano, sabi ko, parang kaya ako na, ang daming bawal. Pero when I realize, hindi pala ako, dati parang iniisip ko, pagka nagpatuloy ako sa simbahan, lalo akong magiging alipin. Pero hindi pala. Alipin ka dahil yung pala sa Kristiyano, wala palang bawal. Isa lang ang bawal. Yung tinatawag na kasalanan. Ang hindi alam nila, pagka naging born again ka, akala nila, pagka naging born again ka, ay hindi, na ako, KJ ang born again, bawal ang ganito. Pero hindi nila alam, pagka naging born again ka, dun ka mas magiging malaya. Magiging malaya ka sa kasalanan. Sino dito na-appreciate mo yun? You become set free. Anong kinakata na? Oo. Leave. Mamaya na, may memoryahin ko muna. Hindi ko memorya. Ako po, I really appreciate nung naging Kristiyano po ako, nung nagkameron po ako ng Kristo, marami pong nabago sa buhay ko. Dati nakaset lang yung aking pagyaman dito lang sa pagkaginawa ko tong masamang ito. Magiging popular ako pagka nandaya ako. Alam mo yung parang lahat bandage ka talaga ng kasalanan. But when I know Christ, truly,
It set me free. Whoa, oh, oh. Yun lang alam ko. 2 Corinthians 5:17. Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old has passed away. Behold, the new has come. Truly, nababaguhin tayo ng Panginoon when we accept Him as our Lord and Savior of our life. Everything will be restored. Second point, why we can assure that God's give us favor year 2024, because God fulfill His promise through Jesus. Ito pong pangako niya na i-restore niya ang mga Israelita, na bibigyan niya ng good news, bibigyan niya ng He will bind the brokenhearted, He will set free yung mga captives. Na-fulfill po ito in Luke 4, verse 16 to 21. Pero basahin ko na lang po yung verse 20. Sabi dito, pagkatapos binilot ni Jesus ang kasulatan at sinauli sa tagapag-ingat nito, umupo siya para magsimulang mangaral. Nakatingin sa kanya ang lahat na naroon. Sinabi ni Jesus sa kanila, ang bahaging ito ng kasulatan ay natupad na sa araw na ito habang nakikinig kayo. Luke 4:20 and 21, sinabi ng Panginoon, ang fulfillment nito ay sa pamamagitan ng pagdating ko. Jesus declared that He is the Messiah. He is the one who will restore His people. Sinasabi din po dito that Jesus is the Messiah who will bring and give good news, who has set us free to bind the brokenhearted. It means, yung scroll pa po nun, wala pang Biblia, di ba? Sabi daw, binilot niya. May binasa po akong commentary, yung scroll pala, ang pinakamatagal lang nun, 400 years. Kasi syempre, pwede maamag, kasi hindi ko alam paano sinulat yon. Baka sa magitan ng tinta ng pusit, habang sinusulat. Pero, from nung ipinapisay ni Isaiah hanggang sa pagkapanganak ng Jesucristo, 700 years po yung nakalipas. But ito po ay may kasiguraduhan po na bibigyan tayo ng pabor ng Panginoong Diyos. Bakit? Ito po ay sinagot ng Panginoon. Finulfill po ng Panginoon Diyos Ama sa pamamagitan po ni Jesucristo. At sabi ni Jesucristo sa mga tao, at ito ngayon, the years of the Lord's favor ay nangyari ngayon mismo. Hindi ko alam yung mga tao doon kung, wow, ito na ba yun? Yung iba siguro na-excite, pero yung iba doon, nagalit kay Jesus, blasphemous. Hindi totoo yung sinasabi mo, tao ka lang, anak ka lang ni Jose at ni Maria. But tayo po bilang Kristiyano, there's assurance sa atin dahil ito po'y sinagot sa pamamagitan ni Kristo. Doesn't matter kung gaano kahaba yung taon, but there's assurance na ito po ay sasagutin ng Panginoon natin. Sino po dito, pagod na kayo maghintay? O minsan sinasabi mo sa sarili mo, Lord, bakit ngayon lang ako naging Kristiyano? Sana noon pa. O Lord, ba't kayo ko lang ito naisip? Sana noon pa ako naging mabait na asawa. Sana laging nakariban yung asawa ko. Para kami hindi ko sana, Lord, sana nung college ako, nag-aaral ako maigi, para ngayon nagtatrabaho ako, hindi ko na ito, para bagang inaano mo na, sayang yung panahon. Pero you know what? Gusto ko lang din point out, kung ni-restore ng Panginoong Diyos, sa Panginoong Diyos, kaya din niya pong restore yung mga panahon na nawala sa atin. Wala pong sayang. God can restore your wasted years. In Joel 2:25 says here, sapagkat sinabi ng Panginoon, ibabalik ko ang lahat ng nawala sa inyo noong mga panahon na sinalakay ang inyong mga pananim ng sunod-sunod na pulutong
ng mga balang na iyon. Ako ang nagpadala sa inyo ng napakalaking pulutong ng mga balang. Sinasabi po ng Panginoon Diyos dito na, despite of maraming panahon na nawala, pero kaya kong i-restore yung mga nawala sa inyo. Ano man ang mga ninakaw ng kaaway ay pwede kong ibalik sa inyo. Every time, parang it's my testimony na lagi kong sinasabi, nung hindi pa po Kristiyano, mahal ko po yung tatay ko. Pero dahil lagi niya akong pinagsasabihan, alam ko naman gusto niya maging mabuti ako, meron po akong rebellious heart sa kanya. Lagi po akong galit. Uutusan ako, Tameng, ganito. Ano ba yan? Tapos ang gagawin niya, palalayasin na lang po niya ako. Lahat ng hindi nagawa ng kapatid ko doon sa bahay namin, lahat ginawa ko po, lahat ng bawal. So, kayo na lang bahala mag-isip. Pero nung naging Kristiyano po ako, ito po yung unang dinil sa akin ng Panginoong Diyos. Taas-taas ka ng kamay dyan. Ang galang-galang mo sa pastor. Ang galang-galang mo sa lahat, sa tatay mo, ganyan ka. Sige na nga po, Lord. God, ikaw yung God the Father ko. Yung sa earth, bahala ka na. Pero hindi po ganoon. God restore it kahit ang haba ng panahon nung ikinasal po ako. Nung nagpapasalamat sa tatay, ano pong ginawa ko? Nilapitan ko po siya, wala pa pong nakagawa sa kapatid ko. Sabi ko, tatay, mahal na mahal kita. Hinalikan ko po sa noo. Sabi ng mga tao, alakwakan sila ng gano'n, no? Sabi nga ng mga kapatid ko, hindi mabibilang sa kamay at paa, daliri ng kamay at paa, kung ilang beses po ako pinalayas ng tatay ko. And marami din po akong parang galit sa kanya. Pero when God restored it, sabi na ngayon ng mga kapatid ko, Tawing parang ikaw ang paboritong anak ng tatay mo. Parang sinasabi nila yan, why? Kasi doon ko naintindihan, naunawaan, ito lang palang gusto niya. Sumunod lang pala ako sa kanya. Wala na pala siyang ibang gusto kung ano sabihin niya. Ay dati kasi pagka may sinasabi siya, kinokontra ko pa eh. Hindi, dapat ganito yan, ganito. Pagka naglaro ka ng basketball, dapat shooting lang, huwag ka nang bumangga. Hindi, malakas naman. Para baga nakikipagtalo pa ako sa kanya. Pero ngayon, na-realize ko nung tatay na ako, ganun pala yun. Talaga pala dapat shooting lang, hindi ka nang bumangga na bumangga. Pero ano ba, parang it's a nice conversation. Lagi yung mga dati na naalala ko na pinagbabawal niya sa akin ngayon. Sinasabi ko na, tatay, ganito na, ganito. So, I don't know. Maybe may mga tanong tayo sa isipin natin. Huli na ba? Huli na ba ang lahat? Wala po, hindi po huli ang lahat sa Panginoon. God can restore even your wasted years. We can declare ano mang mga ninakaw ng kaaway sa atin, kaya niya pong ibalik to. This year is a years of Lord's favor to all of us. Yung pangako po ng Diyos ay pinulfill sa pamamagitan ng Diyos. As I end, last point, there's assurance in year 2024 na ito po yung Lord's favor sa atin because God is the source of blessing. Look kung ano po nangyari dito sa Isaiah. Sila daw po ay nag-aalantanda nung ashes. Na nyo ba, napakinggan nyo yung verse 3. Pagka pala nagtanda ka nung ganon, di ko alam kung bakit nagtatanda. Pero pagka nagtanda ka nung pagpapakita na ikaw ay nagmo-mourn, nagdadalamhati sa sitwasyon na meron ka. Pero sabi doon, pinalitan ito ng Panginoong Diyos ng crown, ng corona, instead of ashes, instead of pag-mourn, binigyan niya ng joy. And in verse 7, sabi dito, instead of your shame, there shall be a double portion. Instead of dishonor, they shall rejoice in their lot. Therefore, in their land,
They shall possess double portion. They shall have everlasting joy. In Tagalog, salip na kahihiyan, dodoble ang matatanggap ninyong pagpapala sa inyong lupain. Talagang masisayahan kayo na matatanggap ninyo, magiging maligaya kayo magpakailanman. May pangako po ang Panginoong Diyos sa atin. And hindi lang po yun, siya po ang source ng pagpapala. Sige, i-name mo na, sabihin mo na lahat. Pero pagka natandaan po natin na siya ang pinagmumulan ng lahat, you have a lot of strategies. Sino dito matalino ka, marami kang estratehiya, alam mo na, marami ka ng experience. Pero kung wala po ang Panginoong Diyos sa atin, kung wala po yung pagpapala na ibibigay niya sa atin, ewan ko po kung pagyamanin ka po niya. Diba yung sa Biblia, sabi, dugo at pawis ko to. Parang mayroong nagsalita po ng ganon. Sabi ng Panginoon, mag-ingat ka, baka bukas wala nang tumulong dugo at pawis sa iyo. Kukunin na kita. Diba? Sabi ng isang matalino, sabi niya, magpapatayo ako ng maraming kamalig at pagka napatayo ko na to, sabi niya doon, ako'y magpapahinga, magre-relax at mag-enjoy. Sabi ng Panginoong Diyos, isa kang hangal. Bukas ay kukunin ko na ang lahat-lahat sa iyo. I don't know your situation, but gusto ko pong ipunto dito, God has a resources that no man has. Pagka po siya ang nagbigay, ito po ay imposible. Ito po ay sa tao ay imposible. Sa tao po, sa kanya po ay posible. God can open doors, no man can. Pwede niya pong buksan ang pintuan ng pagpapala kahit ito po'y sara sa paningin ng iba. God can do all things. At gusto ko pong sabihin, gusto rin po ng Panginoon na i-bless tayo. Ang tanong, are you ready? Parang hindi naman kayo ready. Parang bibigyan. Ready ka na ba? Bibigyan kita. Yes. Dapat hindi. Are you ready? Yes. Palakpakan natin ang Diyos. When we say ready, are you really ready? Minsan hindi po binibigay pa sa atin ng Panginoong Diyos. Baka hindi pa tayo handa. Gusto mo magkakotse? Sino dito gusto magkakotse? May lisensya ka na ba? Marunong ka na ba mag-drive? Are you ready sa blessing ng Panginoon? Sino dito? Gusto mo ng lifetime partner? Yun. Iba talagang datingan mo, iyan gusto mo na magka-partner. Mag-quiet time lang, solo ka pa lang. Distracted ka na. Hindi ka makapag-quiet time na solo mo. Para ka bibigyan ni Lord ng partner. Sa mga couple, madali bang mag-quiet time? Pagka may asawa na? Hirap, di ba? Lagi namin yung usap ng asawa ko pagka nag-aaway kami. Nag-quiet time ka na ba? Lakas po You're praying for blessing. Maraming income. Sino dito gusto maraming income? Oh. Ang tanong, ready ka na ba? Kami po yung mga anak namin, as young as they are, tinuturuan na po namin to give the tithes and offering to the Lord. Principle in the Bible po yung tinuturo namin sa kanila. Yes, gusto po namin sila maging successful. Pinag-aaral po namin sila. Pagka kailangan ng tutor, mag-tutor po sila. Pero bilang mga magulang, tinuturo din po namin sa kanila yung principle sa Bible. Yes, gusto naman ibigay ng Panginoong Diyos sa lahat, pero yung maliit na bagay,
Sabi nga sa Bible, kung hindi ka mapagkatiwalaan sa maliit na bagay, paano niya pa ibibigay yung malaking bagay? Gusto mo nang magkameron ng sariling kwarto, maglinis ng maliit mong kwarto, hindi ka makapaglinis. But gusto ko pong ibalik, God really wants to bless us. But ang tanong, are we ready? Are you ready? Yes. So as we end, we can proclaim that this year is the Lord's favor to us by understanding God restore His people, God fulfill His promise through Jesus, God is the source of blessing. Can we all stand up? Year 2024, sino po dito nag-expect ka ng recovery? Nag-expect ka ng growth? Ng katagumpayan? There's assurance. Bakit po? Dahil ang Panginoong Diyos po natin ay makapangyarihan. Let us pray. Lord, thank you for your message. Truly, God, sabi mo dito, bibigyan mo ng magandang balita ang mga tao na mahirap. It means poor in the spirit. Lord, we pray that each one of us, nandun lagi yung stature na meron kami, Lord. That despite, Lord, ano mga nangyari sa amin itong taong 2023, andun pa rin po yung puso namin. That our stature sa iyo, Panginoon, that we are poor in spirit. Nandito kami, Lord, na hinahumble namin ang aming mga sarili. Andito kami lagi, Panginoong Diyos, na handa kami na makinig sa iyong salita. Handa kami, Panginoon, na ang layunin mo ang maganap sa aming mga buhay. Lord, there's assurance in this year 2024 ng iyong pabor dahil ikaw ang Diyos na nagre-restore. Lord, thank you, God. If you are that person, many of us, sinanggap na natin si Kristo. Pero ikaw ngayon yung tao na naintindihan mo to. If you want to accept Christ as Lord and Savior of your life, I want to pray for you. Lord, thank you sa mga tao na tumatanggap ngayon sa iyo, Panginoong Jesus. Na they are in the stature of poor of the Spirit. Na willing sila, Panginoon, na tanggapin ka bilang Panginoon tagapagligtas. If you accept Christ as Lord and Savior of your life, sabayan mo ako sa aking panalangin, Panginoong Jesus, tinatanggap kita bilang aking Panginoon tagapagligtas. Maraming salamat na matay ka sa cross ng Kalbaryo na nagpalaya sa aking mga kasalanan at nagbigay sa akin ng buhay na walang hanggan. Lord, I pray for this person na mas lalo siyang lumago sa iyo, Panginoong Diyos. And many of us today, Lord, we pray also that same Spirit, Lord, andun lagi kami. We are here humbling ourselves before you, Lord, that every time the Bible correct us, every time na pinapaalala ng Biblia na ganito kami kasama, ganito namin nagagawa yung aming mga mali, nandun kami, Panginoon Diyos, yung stature namin, nabigyan mo pa kami ng mas malagong pananampalataya sa iyo, Panginoong Diyos. Lord, thank you that you are also repair the brokenhearted. We pray also na nandito kami, Panginoon, na lahat, Lord, na nakakaranas ng pagdadulumhati, nakakaranas, Lord, ng pag-iyak sa iyo. Na Lord, bakit nangyari to? Lord, bakit sa dinami-dami ako pa na lumalakad sa iyo? Lord, we pray, God, that we will be like Job. Na patuloy at patuloy pa rin kami magtitiwala na alam namin na you are God who is sovereign. Na itong sitwasyon na meron kami, Panginoong Diyos, ikaw ang mag-i-heal ng aming mga broken-hearted. At katulad ni Job na sinabi niya, because of this situation, sinabi niya, noon, Panginoon, ikaw ay akin lang napapakinggan, but ngayon ay ikaw amin nang nararanasan. Lord, we pray that in our situation, in our broken-hearted, ikaw ang una namin lalapitan at yung comfort mo, yung hug mo sa bawat saya sa amin ay aming mandaranasan. Also, we pray
that this year is a year, Lord, na iseset us free mo kami, Lord, to all the bondages of sin sa bawat isa sa amin. If you're that person na nandito ka ngayon, na inaamin mo na you are bonded or ikaw ay nakakulong sa kasalanan, I don't know, maybe it is on addiction, sugal, alak, drugs, sigarilyo, ano pa mang masamang bisyo that can cause your health, pagkain na madami, ibibisyo mo na pag-inom ng soft drinks, energy drink. You're that person na nandun na gusto mong makalaya. You're willing. Can you declare to the Lord, palayain mo ako sa kasalanang ito? Maybe it's an anger. Lord, palayain mo ako sa lagi kong magagalitin. Maybe yung palagi ang isip mo, yung poor mindset. Lord, palayain mo ako doon sa mindset na ako ay mahirap. Ba't ibigay mo, Panginoong Diyos, na ako'y malaya na ako'y pagyayamanin mo, na ako'y blessed dahil ikaw ang aking Diyos. At kung tinataas mo yan sa Panginoon, sabi doon, kung hihingi tayo ng tawad sa Kanya, lilinisin niya ang ating mga puso na singkatulad ng isang asno kaputi. Lord, we pray, God, that let your grace, let your favor be upon us to set us free. You said to your word that if Son set us free, we will be free indeed. Lord, thank you. We declare kung ano nangyari sa cross ng Kalbaryo. Nung namatay ka at after 3 days nabuhay ka muli, ito'y pagpapakita na kami mismo, Panginoong Diyos, ay pinalaya mo sa aming mga kasalanan. Lord, thank you na hindi na kami babalik sa kasalanan ito. Thank you, Lord, also that this year, 2024, is a time to understand that you are God who really give favor to your child. If you are that person today also, maybe you lack, lagi kang lack, laging kulang, finances. I pray for you today that this year is a year of abundance, a year of blessing, because God wants to bless you. Are you ready? Lord, thank you for their heart. That they are like a child. Alam nila na sila ay iyong mga anak. Lord, ipaalala mo, ipaunawa mo na sila ay iyong mga anak. At bilang Ama, nais mong ibigay sa kanila ang kanilang mga pangangailangan nang hindi lang sapat, but ito'y nag-uumapaw, siksik at diglig, Panginoon Diyos. Lord, we want to honor you. We want to declare who you are into our life. And today, as a church, we will rejoice into you, God. In Jesus' name, amen.